Do I look stupid to you? Ba't kami pinangungunahan? Ba't hindi muna sila mag-aral? Yun ang mahirap sa mga taong nervyoso. Hindi ako nakapansin dito. Sila ang gumawa ng paraan para ako'y pansinin. Nananahimik kami eh. Papadalhan mo kami ng complaint. Nako po, isang congressman, sinabon ni ombudsman. Mag-aral ka daw kasi muna sa konstitusyon. Masyado kang nervyoso. Yun ang sabi ni ombudsman sa kongresista. What? O ano na? Pag-aralan mo daw muna ang konstitusyon. Masyado ka kasi daw nervyoso. Sa bagay, well, siguro, panay kapi lang siguro sa opisina, mga kaibigan. Well, maya-maya po mga kaibigan, ipapakita po natin ang buong detalye kung paano pinangaralan ang isang kongresista ni Ombudsman Samuel Martires, mga kaibigan. Kaya tutok lang para hindi kayo mabitin. Ayon sa balita, mga kaibigan, ang Committee ng Good Government and Public Accountability ay nagpasa ng report at findings regarding sa confidential fund ni BP Sara na kuno may nakita daw ang katiwalaan at ipinasa ito sa ombudsman. Heto ngayon ang problema, mga kaibigan. Nang inaksyonan na ng ombudsman ang report na yon regarding sa confidential fund ni BP Sara, pumalag ang chairperson ng Good Government and Public Accountability na si Joel Chua, mga kaibigan. Parang sinabi niya na, "Ops, maghinay-hinay ka muna, ombudsman. Baka maunahan mo pa ang impeachment court." At isa pa dun, mga kaibigan, parang pinaringgan or pinaratangan. Nga kasi nga itong si Ombudsman Samuel Martires ay appointed ni Tatay Digong noon. Kaya para silang may haka-haka na, "Ops, parang bias to ah. Parang kumakampito kang BP Sara." Parang ganun ang haka-haka ng Kongreso or yung nasa komite na yon, silang Joel Chua. Kaya ang nangyari, mga kaibigan, at dahil doon, mga kaibigan, sa pahayag na yon ni Joel Chua, mga kaibigan, rumisbak si Ombudsman Samuel Martires, mga kaibigan. At ito ang mga sagot ni Ombudsman Samuel Martires sa mga birada ni Joel Chua, mga kaibigan. Congressman Joel Chua. Yun nga, nabanggit niya na na-surprise sila sa bilis din yung kumilos ngayon. Ayaw nilang isipin na baka i-dismiss nyo kaagad ito at maka-apekto dun sa impeachment trial. Sana daw patapusin nyo yung impeachment trial bago kayo bumalik. Alam mo yung pinangungunahan kami. Do I look stupid to you? Aba, matindi! Did I in the past do something that is against the law? Aray ko po! Ang sakit nun ah! Aba, matindi! Tell me. This is what this Ba't kami pinangungunahan? Ba't hindi muna sila mag-aral? Ano bang nakasaad sa konstitusyon? Grabe ang sakit ng mga birada ni Ombudsman, mga kaibigan. Tamang-tama talaga yon. Tuloy natin. So makikita na pag-aaralan ng Constitution, yung deliberations during the Constitutional Commission in 1987, they would know hanggang saan extent ang pwedeng gawin ng ombudsman. Ito pa sinabi, Justice. You're appointee of the Duterte Justice. So, medyo meron daw silang reservation doon sa part niya. May reservation. Kumbaga may haka-haka na bias to. Bias. Alam mo, hindi ko naman kinahihiya, hindi ko tinatatwa na ako'y naging Associate Justice ng Supreme Court dahil kay Digong. Okay, mga kaibigan, pero bago tayo magpatuloy sa video na ngayon, mga kaibigan, aalamin muna natin kung ano talaga yung power na ibinigay ng konstitusyon sa ombudsman. Meron na silang tatlong power, mga kaibigan. Una,
mag-imbestiga sa mga opisyal ng gobyerno. Pangalawa, magrekomenda ng kaso. Pangatlo mga kaibigan, maglabas ng preventive suspension sa mga opisyal ng gobyerno na may ginawang katiwalian. Ayan po. Pero ang kanilang power mga kaibigan ay may limitasyon din yan. Lalong-lalo na pag impeachable officer ang pag-uusapan mga kaibigan. Katulad sa nangyari sa kasalukuyan ngayon mga kaibigan, katulad kay BP Sara, ano ba ang pwedeng gawin ng ombudsman sa kaso ni BP Sara? Well, napag-alaman naman natin mga kaibigan na for now, nag-iimbestiga ang ombudsman regarding sa confidential fund ni BP Sara. Pero ito ang tanong mga kaibigan, ano lang ba ang pwedeng gawin ng ombudsman if we're talking about BP Sara? Well, una, pwede niyang imbestigahan si BP Sara pero bawal niya itong kasuhan. While si BP Sara ay nasa office pa niya or hindi pa natapos ang kanyang serbisyo. In other words, hanggang 2028 saka pa siya pwede kasuhan. Okay? Pangalawa, pwedeng gawing ebidensya o gamitin sa prosecutor ang mga nakitang fact findings ng ombudsman para sa impeachment. Pero alam naman natin na mayroon ng impeachment article, di ba? In other words, yung makikitang mga findings ni ombudsman, inakatiwang-wang lang, nasa kanila lang. Okay? Ganun na mangyayari dyan mga kaibigan. So parang ano siya mga kaibigan, stay put muna. Kaya yun nga sinabihan niya si Chairperson Joel Chua na masyado ka namang nervyoso. Kasi nga ang point ni Joel Chua mga kaibigan ay maghinahinay ka muna. Baka maunahan mo pa ang impeachment. Parang ganun ang nangyayari dyan. So kaya nga sinabi ni Ombudsman na ano akala mo sa amin? Walang alam sa batas? Diba? Kaya ito ang tanong mga kaibigan. Pwede pa bang kasuhan ng Ombudsman si BP Sara while ongoing ang impeachment? Well, ang power lang sa Ombudsman mga kaibigan ay ganito. If ever si BP Sara ay guilty sa judgment ng impeachment court, pwede nilang i-rekomenda or kasuhan si BP Sara. Pero kung si BP Sara ay acquitted, walang pwedeng gawin ang ombudsman. In other words, bawal silang gumalaw, bawal na kasuhan si BP. Kasi nga acquitted na siya eh. Bakit ganun? Kasi nga ganito, may desisyon na ang 24 judges eh. Tapos gagawa rin na action ng ombudsman na, kasuhan ko to. Insulto sa mga senador yun mga kaibigan. Parang sinasabing, wala kaming tiwala sa inyo dyan. Kaya mag-imbestiga kami ulit at kakasuhan namin si BP Sara. Ganon na mangyari dyan mga kaibigan. So in short mga kaibigan, once acquitted si BP Sara, hindi gagalaw ang ombudsman. So, tiwangwang lang yan kung ano mga findings nila dyan. Maghihintay pa sila kung kailan matapos ang termino ni BP Sara. Hindi ko rin itinatatwa na ako'y naging ombudsman dahil kay PRRD. Kung bakit ako'y ginawang ombudsman ni PRRD ay hindi ko alam. Ako ba'y tao ni PRRD o nilagyan ni PRRD para magtrabaho? When I was appointed the ombudsman, what was my first agenda? My first agenda, and the first thing that I did, was to withdraw the information pending before the Sandigan Bayan against then former President Benigno Aquino. May kaso noon si Pinoy sa Sandigan, ito yung sa Mamasapano. I went to court, moved for the withdrawal of the information. Yan bang gawain ng tao ng isang PRRD appointee? Tama. Actually mga kaibigan, public knowledge na talaga sa atin yan. Sino ang nagpatotoo niyan? Senator Bato. Lahat ng mga appointed ni Tatay Digong. Diba? Sinabi nila, once na appointed sila, sinabihan sila na trabahuin nyo lang ang trabaho nyo. Diba ang daming sabi noon, never si Tatay Digong tumawag. Oops, asikasuhin nyo to si Anobi please. Parang humihingi ng favor mga kaibigan. Never ginawa yan ni Tatay Digong sa kanyang mga gabinete.
So pinatotohanan na naman ito ni Ombudsman Samuel Martires na never talaga si Tatay Digong nag-intervene sa kanyang trabaho. Nung na-appoint siya as judge, ang sabi lang ni Tatay Digong, gawin mo lang ang trabaho mo. Ganun lang. Wala nang iba. Kaya ang laki ng respeto ni Ombudsman Martires kan Tatay Digong, mga kaibigan. Kasi isa siyang leader na once binigay na sa iyo ang trabaho, gawin mo lang yung tama, wala kang problema sa kanya. Pero pag gagawa ka ng mali, malaki talaga ang problema mo sa kanya, Tatay Digong. Ganon si Tatay, mga kaibigan. When I dismissed the case of Laila de Lima, the bribery case of Kerwin Espinosa filed against Laila de Lima, Yeah. Kerwin Espinosa, de Lima. So isa yan sa mga example na sinasite ni Ombudsman na hindi talaga siya bias. Kasi alam naman natin, di ba? Tayong mga DDS, alam, medyo ano tayo talaga, hital ka tayo nga. Ano nangyari dyan kay de Lima at Kerwin Espinosa? Nakalaya man. Di ba? So, ginawang basis yan ni Ombudsman, wala akong pinapanigan dito. Kung ano nakita kong tama, yun ang ginagawa kong judgment. Base sa trabaho ko, parang ganun ang point niya. Kaya nung parang pinaratangan si Ombudsman na, oops, parang bias ka. Then, he explained nga ganito ang mga nagawa niya. did Laila de Lima say, ba't mo ginawa yan? Why did you dismiss? Why did you dismiss my case when you know full well that you are a Digong appointee? Why did you dismiss my case when you know full well that the San Beda community knows that PRRD ay galit sa akin? The other day, she just said, galit na galit sa kanya dito. So kung ako'y gumagawa ng aksyon dahil sang-ayon kung sa gusto ni Digong, eh bakit ka dinismiss ang kay de Lima? Why did I file charges against Secretary Duque with respect to family? Duque being a member of the cabinet of President Rodrigo Duterte, di ba? Why did they dismiss from the service the overall Deputy Ombudsman na si Warren Leong, na isa rin taga Davao, isang tao ni Duterte, appointee ni Duterte? Bakit ko kinasuhan si Lau sa family? So in other words, mga kaibigan, ang daming sinite na example si Ombudsman Martires na lahat ng mga action na ginawa niya before is against the will of Tatay Digong. Kasi nga, yung mga pinangwalang sala niya, di ba, na inabsuelto, ay mga kinasuhan yun sa time ni Tatay Digong. Kaya yan yung explanation niya. Another guy from Davao, very much identified with the former president. Pag may ginawa ba akong pabor kay Digong, ano ba yung pabor na, ano bang ginawa ko? For the 7 years that I have been the ombudsman, ano ba yung ginawa ko na pabor kay Digong? Di mo kaya ito lahat, hindi to pabor kay Digong. Tama. Pag didismiss sa kaso ni De Lima, hindi pabor kay Digong ito eh. Pero kasi, they're worried na kung kapag, sir, explain mo lang yung magiging, in terms of maybe effect. Because you have at least 2 venues now, no? Ombudsman and then the Senate Impeachment Court kung tuloy. Kung halimbawa, sir, na mauna ang resolution ng Ombudsman, how is that going to affect an impeachment court in general? Mauna ang hindi mauna ang Ombudsman, may gulay. Let's see that situation coming. Oh, what? Bakit po? Because I think bago kami matapos ang investigasyon dito, tapos na ang impeachment proceedings. What do you mean? Dismiss na na. Ano ba ang the preliminary What do you mean? Just Let's break it down. Paano, sir? Remember, Oh. the respondents, including the Vice President, given 10 days Then yan, sir, Okay. to file their counter affidavits. Okay. After the filing of the counter affidavits, the House of Representatives, through the Committee on Good Government, will be given 10 days also para to sumagot. file their reply. Okay. Then another 10 days will be given to the respondents to file their rejoinder if they want to file the rejoinder. In the meantime, we're also investigating, we will be asking the House to give us certified true copies of the documents. Okay.
So medyo matagal-tagal pa ito. Okay. So hindi nyo na maaabutan yung unang action, you think? Kasi para I don't think so. So the one who will resolve this probably will be the next ombudsman. Kasi ang worry nila, sir, baka paspasan mo biglang July 26, bye-bye. Walang ganun scenario, sir. Yun ang Napag-alaman natin mga kaibigan na ang term ni Ombudsman Martires ay hanggang July 27, I think? 28 or 27, parang ganun. So, napag-alaman natin ngayon, di ba, na nag-a-apply daw si Boying Remulla sa Ombudsman ngayon. So, ano kayang plano na naman ng gobyernong ito? Nandun na naman si Boying sa Ombudsman. Kasi hindi natatatantanan si BP Sara. No? Grabe ba, no? hirap sa mga taong nervyoso. Yun ang mga hirap sa mga taong hindi nag-aaral. Ayan, oh, pinaringgan niya si Chairperson ng Committee ng Good Government and Public Accountability. Sino yon? Oh, mag-aral ka daw muna kasi sa konstitusyon. Huwag masyadong nervyoso. Kasi nga, tama naman talaga eh. Ang impeachment ongoing na. Kaya, yung ombudsman, even though matapos na ang investigation niya or hindi, kailangan nila mag-standby. I-standby mood muna sila. Bakit? Kasi ganito yan. Naghihintay sila sa verdict ng impeachment court. For example, ang verdict ng impeachment court ay guilty, then sila ang magrekomenda ng kaso. Yun na yun. Pero, kung not guilty or acquitted si BP Sara, totally standby sila. Even may mga findings sila dyan. Maghintay na lang sila na matapos ang termino ni BP Sara bago sila pwedeng magkaso. Ganon yan. So in other words, sa ngayon, floating lang muna ang ombudsman. Kaya masyadong nervyoso si Joel Chua mga kaibigan, kaya sinabihan siya ni Ombudsman Martires na masyado ka namang nervyoso. Kasi nga, yun na nga inexplain. Kasi nga hindi niya alam totally kung ano talaga ang mandato ng ombudsman. Kaya sinabihan niya, pag-aralan mo muna ang konstitusyon kung ano ang power namin. Yun lang ang power nila. Ang power nila ay mag-imbestiga. Di ba? Mag-imbestiga. Tapos, mag-file ng kaso sa mga public official na may ginawang katiwalian. Tapos, magbibigay ng preventive suspension sa mga public official na may ginawang katiwalian. Ganun lang. Pero pag ang pag-uusapan ay mga impeachable officer na, limited ang power nila. Limited na. In other words, hindi nila pwede kasuhan habang nasa termino pa, nasa serbisyo pa. Hintayin mo nilang matapos ang serbisyo before nila ito kasuhan, mga kaibigan. Sabi ko nga, kung pag-aaralan lang nila ang konstitusyon, the provisions on impeachment, and further study, anong deliberations, anong pinag-usapan ng committee noon? Sir, ano nga ba para alam namin at alam din nila? Nagtanong si Chief Justice Davide, who was then a member of the Constitutional Commission. Sabi niya noon, pag mayroon bang ebidensya ang ombudsman, pwede bang ombudsman mag-imbestiga? Pag result ng investigation, will it affect the impeachment? Ang sagot nila Romulo at Inoliego parang it would depend on the quantum of evidence for conviction. Tanong uli ni Chief Justice Davide, ang ombudsman ba pwede mag-imbestiga? Pwede. Ang sagot, yes. But not to prosecute. So there are two terms, sir. Yun yung limitation sa power nila. The power to investigate and the power to prosecute. What we have at the moment is the power to investigate and not to prosecute. Let's go on to prosecute. The ombudsman or any investigating body has to await the result of the impeachment proceedings. Yeah, yun ang sinabi natin kanina.
ang ombudsman standby muna hinihintay ang resulta ng impeachment verdict, mga kaibigan. If the impeachment proceedings will result in the conviction of the Vice President, then the Ombudsman or any investigative body, even the DOJ, can file the necessary case now, criminal case against the Vice President. Ayan, oo. Bakit pwede na nilang kasuhan si BP Sara when na-verdict na siya na guilty? Kasi nga natanggal na siya sa kanyang trabaho o sa kanyang position, kaya pwede na siyang kasuhan. Pero kung acquitted naman, hindi pwede kasuhan kasi nga hindi pa naman siya natanggal sa kanyang trabaho until 2028 pa. So yun yung point ni Ombudsman Martires, mga kaibigan. And even the Ombudsman can file an administrative case against the Vice President because he was already convicted. Okay. But if the Vice President is acquitted Yan. By the impeachment court. by the impeachment court, wala kaming power Yeah, no power at all. Standby mode muna sila. to charge her. Bakit, Justice, pakipaliwanag lang po yung part na yun. Because the Yeah, Vice President is Impeachable officer. Yeah. May limit talagang power nila. Pag impeachable officer, limited talaga sila. So sir, ibig sabihin, ang prevailing natin ngayon, ang bottom line is, even if you have the investigation now, you will still have to wait for the impeachment process. Yes. Correct! Even may findings pa yan sila, may fact findings pa sila dyan. Kailangan nilang hintayin ang verdict ng impeachment court. Standby mode muna sila. Kaya, sabi na nga ni Ombudsman Martires kanina, masyado kang nervyoso, Joel Chua. Finish Yes. before you could file anything. Yes. So what we're doing now is just investigation It's just investigation. without purposes of filing. Disclaimer lang, mga kaibigan, na yung mga sinasabi ko kanina regarding sa power ng ombudsman, base lang po yan sa nakuha kong information. Pero kung may napansin kayong mali or kulang, paki-comment na lang po. Ganun po tayo dito. Okay? Hindi naman tayo perfecto eh. Kumbaga, ang naibibigay ko na information ngayon, kung ano lang yung nakuha sa utak ko, na alam kong information regarding sa power ng ombudsman. Execution. Without We cannot file it because, making going kasi. look, we're allowed to investigate an impeachable officer for purposes of filing an impeachment complaint. Mayroon na. So, ano Tama. Tama. So in other words, mga kaibigan, katulad dati, yung may nag-file ng impeachment, inutusan ng ombudsman. Imbestigahan nyo to. Then, nang nagkaroon ng findings ang ombudsman, yung findings nila, yun ang ginagamit na sinaplak sa article of impeachment para mapatuloy ang impeachment kaso. Pero ang nangyari ngayon kay BP Sara, iba eh. Hindi sila humingi ng tulong sa ombudsman. Bakit hindi sila humingi ng tulong sa ombudsman, mga kaibigan? Kasi nga may haka-haka sila. Kasi nga si Ombudsman Martires ay appointed ni Tatay Digong. Kaya ang ginawa nila, sila na nag-build up ng mga impeachment article, then diniritso na nila. Inimpeach sila si BP sa Kamara, din pinasa na Senado. Hindi na nila inutusan pa ang ombudsman. Kaya for now, yun nga ang maling nagawa din nilang Chua, pinaimbestigahan din sa ombudsman. Pero ang point ni Chua kasi, mga kaibigan, na pasa lang namin itong report dyan lang yan. Syempre, inaksyonan ni ombudsman. Nung inaksyonan niya, para siyang, ops, maghuhulos dili ka. Hinay-hinay ka lang dyan. Parang ganon. Kaya sinabihan siya ni ombudsman na pag-aralan mo muna ang konstitusyon. Yun na nga, tama na nga eh. Ang sabi niya dyan, whatever the findings we have, pero nandyan na yung impeachment, kailangan namin maghintay. Hintayin namin ang verdict kung acquitted or guilty. Pag guilty, din itong mga fact findings namin, din saplak namin yan. Recommend namin ng kaso. Sinong pwedeng magkaso. Pero kung acquitted naman, totally standby kami. Kasi nga, nasa serbisyo pa ang Vice President. Okay? file namin impeachment complaint. You cannot file an impeachment complaint against an impeachable officer twice in the same year, di ba? So hindi kami pwede.
So sir, the only way that you could file charges, kung yun man yung lumabas sa resolution nyo, is if she is convicted by the impeachment court. Correct. If she's not, wala talaga kayong magagawa. If the complaint, as it is now, and the news, will be dismissed by the impeachment court, by the Senate, what can we do? What about the co-accused? This is a very, very good question. What Tama. about what happens? Kaya guys, yan yung big question yan. Hindi ko rin na ano yan na anticipate na ano na yan na scenario. What if i-dismiss yung impeachment ni VP Sara? Tapos meron silang nakitang fact findings diyan. Pwede ba nilang kasuhan si VP? Hindi pa rin, no. Kasi nga nasa ano pa siya, serbisyo pa rin. So, wala pa rin mangyari. In other words, ma-dismiss, ma-acquit, same, wala silang magagawa. Standby mode pa rin ang ombudsman. Pero yun nga mga kaibigan, ang final sort naman talaga sa issue na yan regarding sa pwede bang i-dismiss, may nilabag bang 1-year bar ang ang prosecutor, din desisyonan ng Supreme Court yan. So yan na naman ang sikan o mga ibang kabanata ng storya mga kaibigan. To the other accused. Which are not impeachable officers. But government officials, pwede yun. Ay, acquittal ah. Ayaw kong sagutin mo. Sabi niyo sir na you only have the power of investigation and you must wait for the Senate impeachment court. I think nasa Article 11 yun, Article 11, Section 11, Section 3. Ng Constitution, Ng sir. Constitution. Some Tapos, goes on power, sir. Hindi, no. Accountability. Alam mo kasi na accountability yun. And- Nandun din yung provisions ng ombudsman. Correct, sir. and back up by CONCOM Oh, yung deliberation. sa Sir, ibig sabihin, okay, so since you have to wait for the impeachment court, ano mang outcome nun? Halimbawa, sir, that you finish your investigation July 20, parang may wiggle room ka pa. July 20, sir, natapos ka July 20, 7 days before the retirement. Walang pwedeng galaw doon yung ombudsman, sir. Ha? Halimbawa, sir, sabi nyo, you have to wait for the ombudsman, the impeachment court to finish. Halimbawa, sir, yung level nyo, tapos kayo ng July 20. Oh. Can you, and then July 20, Anong natapos July 20? Halimbawa naman. Wala pang nag-start ang impeachment dyan eh. meron ba kayong Pwede pang gawin. yes dun sa binigay ng House? Wala rin. If you finish ng July 20, sir, ng investigation, what can you do? If you finish July 20, nangyari? Well, wala, nakatingga lang yung aming... Talagang So, aabutan talaga, sir. Tingga talaga. Ibig sabihin, hindi nyo pwedeng i-dismiss. We're not going to dismiss anything. Sir, Unless the impeachment elaborate. court. What is there to dismiss? When our power is only to investigate. Fact-finding. Hindi nga pa-finding. So, sir, No resolution? Siguro mayroong resolution that will be released by the investigators. But I don't think we will dismiss the complaint. because it's not in your power, that's your... Because, sir, If we dismiss, look, okay. supposing lang ito Theoretical. Supposing Sara is acquitted. Sa inyo, sa Senate. Sa Senate? Senate. Okay. But the Ombudsman's resolution now says she should be charged for something. Conflict yun. Oh. While one is political, the other is legal. Legal, yes. Kasi it's a court ito. We cannot do with that. Parang nangyayari, pinahiya mo pang Senado, di ba? So we cannot dismiss anything that is pending before we just... Tama. Kung na-desisyon na doon sa Senado na acquitted na, hindi pwede nilang salungatin kasi nga insulto. We'll have to investigate. Sir, just if in case na dismiss na acquit si Sara sa impeachment court, but on the findings of your investigations there is a probable cause. Will the ombudsman No. We cannot file a case against her. After na lang ng Because she is still an impeachable officer. Yeah.
Klarong-klaro. So, tinanong ng media na, what if yung findings mo may probable cause? Tapos, acquitted si BP Sara doon. Pwede ba bang kasuhan si BP Sara? Ang sabi ni Ombudsman, hindi. Kasi nga, nasa serbisyo pa si BP eh. So, maghintay muna sila hanggang 2028 bago nila pwedeng kasuhan. Kung mayroon talaga silang nakitang probable cause regarding sa confidential fund ni BP Sara. We have to wait until such time that she's no longer the vice president. Sa madaling sabi, sir, si Chisang ba yan? Pero sir, kung halimbawa, okay, ang basis mo sir, Remember Pinoy, ah? okay. Pinoy was charged before the Sandigan Bayan nung hindi na sa presidente. Si Mama Sapano, di ba? So sa ibig sabihin, halimbawa, acquit Sara sa Senate, may basis ang ombudsman based on the investigation for her probable cause. You cannot file because she's an impeachable officer. Kahit criminal case, hindi pwede, sir. Bakit? Hindi siya. We have no power to prosecute because she's an impeachable officer. Yeah, wala sa mandato nila. Ang mandato lang nila mag-imbestiga, mag-rekomenda ng kaso, then magsuspende sa mga public official na may ginawang katiwalian. Ganun lang ang power nila dyan. Lalong-lalo na pag impeachable officer, limited yung power nila. But pwede niyo mag-state Because the criminal case might also result in an administrative case. Diba? So we have to wait until such time that she's no longer the vice president. Yeah. So maghintay muna ng 3 years, 2028. Oh, ganun ang mangyayari dyan, mga haters. Kaya manigas muna kayo dyan. So the ball will really It's really fall the doon sa impeachment kasunod court. mo. The one who will succeed you. Pero if na ano siya, na convict siya sa impeachment court, then Ever na-convict sa impeachment court, then pwede nila kasuhan. Yun nga, na-convict siya ng impeachment court, Ousted na siya. Hindi, Wala na siyang siya, immunity. ombudsman, and patapos, Parang ang tagal rin nakuha ng media, no? In other words doon, kung nang-convicted na siya ng impeachment court, it means natanggal na siya sa serbisyo. Kaya pwede na siyang kasuhan agad ng ombudsman. ilalabas namin ang report sa sinasabi namin, wala namang liability, hindi kinontra namin yung Senado. Pero sir, So you are now in a crisis where there are two institutions, di ba? Who's filing with different findings. So to avoid that, let them finish the impeachment proceedings. Yeah. okay, so Tama. So in other words, kahit may findings si ombudsman, may nakita talaga siyang malaking probable cause, example lang, kailangan pa niya hintayin ang verdict ng impeachment court. Ganun lang yan. Kung acquitted or guilty. so misplaced yung worries nila, sir. ng Congress. Yun ang mahirap sa mga taong nervyoso. Joel Chua, nervyoso ka daw. Sabi ni Ombudsman Martires. Kaya mahirap yung kainom ng kape. Lalo na kung hindi Marami yatang kape sa Sir Samuel maraming kape dun sa opisina siguro. Kaya siguro nervyoso. barako yung iniinom Sir, mo. medyo tumatawag. Tumatawag, sir, sa amin. Kasama kami. So, ganun, sir. So, can you sir, na the Congress, particularly the Committee on the Good Government, walang dapat na ikabahala na Constitution panel. unahan nyo ang Yeah, absolutely. Wala silang dapat ikabahala kung anong gagawin ng action ng ombudsman kasi nga limited naman ang power nila eh. Kahit mayroon na silang nakita na probable cause o ano pa dyan, maghintay pa rin sila sa desisyon ng impeachment court. Kaya, huwag masyadong nervyoso. Sabi ni Mar Teres kang Chairperson Joel Chua. impeachment ng ombudsman. A spokesperson ng mga prosecutors yata said that dapat ang ombudsman should take the back seat. Never in my life did I take the front seat except when I am driving. I always want to take the back seat. Then masarap sa back seat, di ba? Wala kang responsibilidad, hindi ka nakikita ng tao, hindi ka kilala ng tao.
Never na ano. Kaya nakikita niyo naman ako. Nakita niyo ba ako naglakad na may mga kasamang bodyguard? Hindi. Because having bodyguards, I've been taking the front seat. Napapapansin ka, di ba? Hindi ako napapapansin dito. Sila ang gumawa ng paraan para ako'y pansinin. Nananahimik kami eh. Papadalhan mo kami ng complaint. Pero sir, explain yung taking the backseat illegal there. Pinadalhan ng complaint, tapos parang sabi, itago mo muna yan. Tago mo na yan ha. Pahinugin mo muna. Parang ganun ba? Siyempre sabi ni Ombudsman Martires, binigay mo na ang report, ang complaint din. Imbestigahan na namin. Tapos ngayon magreklamo ka? You're saying because in-explain niya na kanina no, na parang yung sa reasonable officer, gano'n na. Yun yung legal explanation ng taking the backseat. We are not grabbing the powers of Congress to impeach an impeachable officer. Yeah. No. Neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives with respect to the impeachment complaint of the Vice President. No, we're not going to do that. We're only doing our powers pursuant to the Constitution to investigate. Period. So, gumalaw lang ang ombudsman dahil binigyan kayo ng kopya ng Congress. Yes. Parang ang nangyari ito sa ombudsman, look, bakit kami binigyan ng, ito ang natanong namin sa sarili namin sa ombudsman. Bakit kami binigyan ng kopya ng Report. investigation report? Oh. Hindi naman kami media bureau ng House of Representatives, di ba? Pinakinayo. Gumagawa sir. Sorry, medyo. Hindi naman ako pwede maging spokesperson dahil ang English ko ay Bisaya. Uy, Bisaya, di ba? Pareha. Mali yung mga pronunciation ko. Okay, So, para ako yun, bakit kami binigyan noon? Para ano? Para basahin lang? Wala na kayong panahon magbasa eh. Manood nga ng Netflix, hindi na kami nakakapanood eh, di ba? Para ano nga at bigyan kami. Sabi ng isang kaibigan ko, actually yung term na para gawing scratch paper, galing yan sa isang kaibigan ko maputi ang buhok. So it's place. Wala nung kinababahala nga nila. Kasi sir, parang sabi baka inutusan kayo. Wala. Sino nag-utos ka sa akin? Kasi yung sinasabi nga nila na appointee ako ni Digong, sinabi ko na, di ba? Yes. Now, there is one thing I want everyone to know. Buong taong bayan, mula nang ako'y in-appoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa Ombudsman, ni minsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong either directly through his relatives or through any of his cabinet members including Medialdea, Panelo, and Bongo. Walang ipinakiusap sa akin si Digong na sabihin sa akin, Sam, pwede bang tulungan mo si Alan Gatos dito sa kaso niya? Never. O Sam, pwede bang, kasuhan mo yung si Joseph Morong? Wala. Si Digong. Yeah. Marami na talagang nagpatotoo sa issue na yan, mga kaibigan. Lahat ng appointed ni Tatay Digong, wala siyang pakialam. Sinabihan niya lang, magtrabaho lang talaga kayo. Trabaho lang. Kung ay never, yun ang nirerespeto ko sa kanya. Na nirespeto din niya yung aming trabaho. The only thing that Digong told me when he appointed as ombudsman, even sa Supreme Court, just do your job. So yun na nga mga kaibigan, ang mga birada ni Ombudsman Samuel Martires, mga kaibigan. Sinagot niya ang mga patutsada ng chairperson ng Good Government and Public Accountability na si Joel Chua, mga kaibigan. Sinagot siya. Sinabihan siya na magbasa ka muna ng konstitusyon. Huwag masyadong nervyoso. Okay? Yan yung summary natin. Pangalawa, mga kaibigan, ang kapangyarihan ng ombudsman ay limited, lalong-lalo na sa mga impeachable officer, katulad ka BP Sara. So in other words, for now, maghihintay muna ang ombudsman kung ano ang verdict ng impeachment court. Kung acquitted or guilty. Kung guilty, pwede nilang kasuhan kung may nakita silang fact findings na may nakita silang probable cause, mga kaibigan. May nakita silang probable cause sa kanilang pag-imbestiga. Pero kung acquitted naman, then maghintay sila
hanggang 2028 pagkatapos ng service ni BP Sara as Vice President bago nila ito makasuhan. Pangatlo mga kaibigan, ang investigasyon ng Ombudsman hindi nakakaapekto sa impeachment proceeding o impeachment ngayon sa Senado. Kaya tuloy na pangaralan si Joel Chua. Pangapat mga kaibigan, bawal kasuhan ng Ombudsman si BP Sara if acquitted siya. Kailangan pa nila maghintay ng 3 years sa 2028 hanggang matapos ang termino pagka-Vice President ni BP Sara. So yan ang summary sa ating pinag-uusapan mga kaibigan. So dito nagtatapos ang ating topic sa araw nito mga kaibigan. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Pero bago ko makalimutan mga kaibigan, if nagustuhan mo ang aking reaction video, please palike naman. Palike. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Until next time, babus!